Sa nakaraan ng ating video, ay natanggap nila ang report patungkol sa pagdating ng bagong commander ng mga Satanas at gayon na din ang kanilang reinforcements, pero hanggang ngayon nga daw, ay wala pa ding nakakaalam o nakakakita sa bagong commander ng mga Satanas. Gayunpaman ay sinabi naman ng ating bida, na malapit na umano niyang mapagliwanag ang kanyang pang-anim na nebula, kaya kung hindi sila susugod ng Inner City ngayong gabi, ay siya mismo ang lalabas ng Inner City upang atakihin ang mga Satanas. At pagsapit nga ng hapon sa Inner City, ay naghihintay na ang ating bida at kanyang mga kasamahan, sa pag-atake na gagawin ng mga Satanas sa kanila. At dito nga ay sinabi ni Negrito, na hindi umano niya alam kung kailan o anong oras, magtutungo ang mga Satanas sa kanila, pero maghahintay nga lang din daw siya, at mas mainam nga din daw kung mas madaming Satanas ang dumating, para mas madami siyang mapatay. Sunod ay sinabi naman ni Liliang, na bago pa umano lumabas o magpalit ng kaanyuan ang mga tao sa North State, ay naabisuhan na sila ni Yi Chen ng kanilang hari, na mag-ingat sa mga taga North State, pero hindi nga daw niya lubos akalain, na alam ng hari na magkakaroon ng malaking problema sa North State. Pero sinabi naman ni Zuan, na hindi daw ba at madali lang naman malaman o masabi, na mayroon talagang problema sa North State, sabay tanong kung sa tingin daw ba ni Liliang, ay mayroong normal na tao sa paligid ng ating bida, sabay sabi na hindi ba at wala umano, dahil lahat nga daw sila ay abnormal. At dahil bukod tanging si Ching Kung nga lang daw, ang na-hollow na tila normal sa kanilang lahat, ay yun ang dahilan kung bakit naisip ng ating bida, gayon na din si Zuan na mayroon talagang problema sa kanya. Pero bigla namang nagdilim ang muka ng ating bida, at nadurag nga din ang semento na hinahawakan niya, kaya naman agad na kinilabutan si Negrito, at sinabi kay Zuan na hindi umano ito ang tamang oras, para sa self-destruction, o hindi ito ang tamang oras upang galitin niya si Shu. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay namataan na ng ating bida ang mga Satanas na lumilipad patungo sa kanila, kaya naman agad niyang sinabi na tama na umano ang pagtatalo at kuda, dahil nandito na ang mga Satanas. At dahil nga sa sobrang dami ng mga Satanas na patungo sa kanila, ay sinabi ng ating bida na malamang na siya umano, ang target ng mga Satanas sa magaganap na laban ngayong gabi. Agad na din niyang tinawag si Yunyi at Tiger Holder, at sinabi na sana umano, ay muli silang makapunta sa likuran ng hukbo ng mga Satanas, upang hanapin ang bagong commander ng mga Satanas. Pero sa pagkakataong ito nga daw, ay buong puwersa na ng mga Satanas ang sumugod sa kanila, kaya naman ang paghahanap sa commander nila mula sa likod, ay tiyak na hindi magiging madali. Pero kung hindi nga daw mahahanap ni Yunyi at Tiger Holder ang bagong commander ng mga Satanas, ay tiyak na mahihirapan sa laban ang mga Imperial Dragon Guards, kung saan ay maaari din silang matalo kaagad. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na minsan na nilang napatay ang commander ng mga Satanas mula sa likuran, kaya sigurado umanong mas magiging alerto ang mga Satanas, at tiyak din na laging may kasama ang bago nilang commander, kaya naman umano magiging mapanganib ang misyon na ito, kung saan ay maaari din silang mamatay. Pero sinabi naman ni Yunyi, na hindi umano kailangang mag-alala sa kanila ng kanilang hari, habang si Tiger Holder naman, ay sinabi na dahil sa ipinagkatiwala sa kanila ang misyon na ito, ay titiyakin nilang matatapos nila ang misyon. Pero bigla nga ding nagulat si Yunyi, matapos na yumuko sa harapan nila ang ating bida, kung saan ay bigla nga ding nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Hanggang sasabihin niyang sa buhay umano nilang ito, ay yumuko din si Lucio nang una silang magkita, tapos ngayon ay muli na naman siyang yumuyuko, at ang ibig sabihin daw ba nito, ay ito na din ang pagtatapos para sa kanila, at bigla ngang nagkangit iyan ang dalawa. Pero agad nga ding sinabi ni Shu, na hindi umano maaaring dito na magtapos ang samahan nila, at sinabi nga din niya na mas mahalaga pa din ang kanilang buhay, kaya kung masyadong mapanganib ang sitwasyon, ay kailangan nilang umatras kaagad, at kasabay nga ng pagbukas nila ng portal, ay sinabi nilang masusunod umano ang utos ng kanilang hari. Pero bago nga sila umalis, ay napatingin pa ang dalawa sa big brother nilang si Ming Yuyu, na pinapanood lang naman ang kanilang pag-alis. At matapos nga ng maikling sandali na pagkikita at pagsasama-sama nila, ay kinailangan ding umalis kaagad ni Yunyi at Tiger Holder, dahil nauunawaan nila ang kahalagahan ng kanilang misyon. Sunod ay nagtungo nga si Shu kay Ming Yuyu, upang tanungin kung mapagkakatiwalaan daw ba niya si Ming Yuyu. Pero sinabi lang naman ni Ming Yuyu, na malamang sa tinatanong daw ng ating bida ang bagay na yon, dahil hindi niya alam kung gaano katagal hinintay ni Ming Yuyu ang pagkakataong ito, at ang araw na ito.
Kaya naman agad na humawak sa balikat niya ang ating bida, at sinabi na ngayong gabi umano, ay ipagkakatiwala niya ang kanyang likuran kay Ming Yuyu, sabay sabi na kailangan daw nilang lumabas ng inner city, upang pumatay ng mga maestro levels na satanas. Sunod ay sinabi nga nila, na ang mga satanas umano ay full force na sa pag-atake ngayon, at ang East State ay tiyak na hindi din magpapatinag, dahil ang mga maestro levels ng East State ay nakahanda na din, at haharapin nga daw sila ni Jiang kasama ng buong Sword Pavilion, upang depensahan ang eastern part ng inner city, at tiyak na magkakaroon umano ng mabangis na labanan, ngayong gabi. Habang si Liliang naman daw, ay mananatili sa inner city kasama ng mga Imperial Dragon Guards, upang harapin ang pangunahing hukbo ng mga satanas. At itong si Ming Yuyu at Lu Shu nga daw, ay lalabas ng inner city upang gumawa ng bagong labanan, para mailayo ang mga maestro level sa Imperial Dragon Guards, at dahil sa masyado nga daw magiging mabangis ang labanan ng mga maestro level, ay hindi sila pwedeng maglaban dito sa Royal Capital. At ang dahilan nga daw, ng puwersahan na pag-adapt ng mga Imperial Dragon Guards sa paglaban sa mga satanas kahapon, ay para sa magiging laban nila ngayong araw, at dahil sa abala maging ang mga maestro levels nila, ay wala umanong ibang inaasahan ng mga Imperial Dragon Guards upang makasurvive, kundi ang mga sarili lamang nila. At ang tanging problema na nga lang daw nila ngayon, ay ang western part ng Royal Capital at Inner City, at dahil sa umatras na nga daw sa labanan ang West State, at wala din si Wen Zaipi at ang kanyang mga hukbo mula sa South State, ay tiyak na aatakihin umano ng mga satanas ang western part ng Royal Capital, at pag nagsama nga daw ang hukbo at puwersa ng mga satanas, mula sa northern part at western part ng Royal Capital, ay tiyak na magdudulot ito ng isang malaking panganib sa lahat. Pero biglang ang nagulat ang ating bida, matapos na ilabas ni Carol at Xiaoyu ang kanilang kapangyarihan, at sinabi na silang dalawa lang umano, ay sapat na upang maging tagapagbantay ng western part ng Royal Capital. Sinabi naman ni Shu, na hindi umano maaaring bumagsak o mapabagsak ng kanilang kalaban ang inner city, pero sinabi nga ni Carol at Xiaoyu, na hanggat nandito at buhay umano silang dalawa, ay hindi babagsak ang inner city. Kaya naman agad na lang na humawak si Shu sa ulo ni Xiaoyu, kung saan ay tinanong niya ito kung mayroon daw bang kailangan si Xiaoyu, na bigla namang nangiti at sinabi na mukhang nag-aalala pa din si Shu sa kanya, at dahil sa nag-aalala nga daw si Shu sa kanya, ay mas mainam kung ibalik niya ang espada ni Xiaoyu na nasa kanyang star chart. At ang espada ngang tinutukoy ni Xiaoyu, ay walang iba kundi ang kanyang espada sa nakaraan niyang buhay, kung saan ay may nakasulat nga daw dito, na nais niya ang ikatlong bahagi ng Luniverse, habang sa kabilang side naman ng espada o talim nito, ay nakasulat ang mga katagang, wala na siyang nais na anuman sa Luniverse, at ang tanging nais na lamang niya ay makabalik si Lu Shen. At agad nga ding hinugot ng ating bida ang espada sa kanyang star chart, at agad na ibinigay ito kay Xiaoyu, habang iniisip na matagal na umanong panahon, mula nang huli niya itong mahawakan. At nang dahil sa sobrang tagal nga daw, ay pakiramdam nito na tila ilang daang taon na ang nakalipas, pero matapos niyang hawakan ang kanyang espada, ay agad din niyang nailabas ang kapangyarihan nito, at sinabi na dahil sa kailangan ng ating bida ang kanyang lakas, ay muli niyang hinawakan at gagamitin ang kanyang espada. At habang nakangiti nga ang ating bida na nakatingin kay Xiaoyu, ay bigla din siyang napalingon, matapos na marinig ang pagdating ng mga hukbo ng satanas, at agad na din niyang sinabi sa lahat, na patayin umano nila ang lahat ng kanilang mga kalaban. At habang mabilis ngang patungo ng inner city ang mga sundalong satanas, ay pinagmamasdan naman ng mga maestro level na satanas ang inner city, at sinabi ng isa na ayon umano sa utos ng kanilang commander, ay kailangan nilang hatiin sa dalawa ang kanilang hukbo, upang maglunsad ng pincer attack sa western part ng Royal Capital. Agad nga ding nagkaroon ng portal sa kanilang tabi, kung saan ay dumating pa ang mga karagdagang maestro level na satanas, at sinabi ng mga ito na inutusan sila ni Haring Qingkong, upang patayin at pugutan ng ulo si Lu Shu ngayong gabi, kaya naman masyado ang tuwa ng isa pang maestro level. Pero agad nga ding nagkaroon ng portal sa kanilang itaas, kung saan ay agad ding sinabi ng ating bida na masyado silang mga arogante, pero sa wakas nga daw, ay nagkaroon na ng mga interesanteng makakalaban ang ating bida. Pero habang naiinis nga ang isang maestro level na satanas, ay sinabi nito na masyado umanong malakas ang loob ng ating bida, upang lumabas ng inner city sa Royal Capital, ng isang tao lamang ang kanyang kasama. Agad nga din niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan upang umatake, pero matapos siyang mabilis na magtungo sa likuran ng ating bida,
ay biglang tinanong ni Shu kung bakit masyado umanong kakaiba ang mga satanas, dahil pag mahina pa nga daw ang kanilang mga cultivation level, ay napakapapangit nila, pero pag tumataas nga daw ang cultivation level nila, ay nagiging gwapo at magagandang nilalang sila. Pero sinabi naman ni Ming Yuyu, na ang pagiging magandang lalaki at babae daw nila, ay hindi nagmumula sa kanilang kapangyarihan, o hindi ang paglakas ng kanilang kapangyarihan ang dahilan, dahil ang mga nagmumukhang tao nga lang daw na satanas, ay ang mga miyembro ng royal family nila. At ang mga pangit na satanas nga daw, ay mga trabahador at utusan lamang nila, kung saan ay tila mga langgam nga lang daw ang mga pangit na satanas, at pinanganak lamang sila upang pagsilbihan ang hari. Kaya naman biglang natawa ang ating bida, na tinatanong kung may hari din daw ba talaga ang mga satanas, pero sinabi naman ito na masyado umanong matalas ang mga dila ni Lu Shu, pero hindi nga daw nila kailangang katakutin ang matalas niyang dila, dahil dito na umano siya mamamatay ngayong araw. Pero inilabas naman ng ating bida ang kanyang espada, habang si Ming Yuyu ay nilabas naman ang kanyang puppet, at sinabi na sumugod at subukan daw nila, kung talagang mangyayari ang kanilang sinasabi. Agad nga ding pinagliwanag ni Shu ang kanyang white flame, dahilan upang masilaw ang satanas na mabilis nagtungo sa kanya, at sinamantala nga din ni Shu ang pagkakataong ito upang maglunsad ng pag-atake, habang sinasabi na nais umano niyang makita, kung talagang ang Asher Sky Clan ba nila, ay kaya siyang patayin. Agad nga ding naglunsad ng pag-atake sa isang satanas ang ating bida, at masyado nga ang gulat ng iba pang mga satanas, matapos nilang makitang nasusunog at nababalot ng kakaibang apoy, ang isa sa kanilang mga kasamahan. At habang patuloy nga itong sumisigaw, nang dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, ay mabilis namang nagtungo si Shu sa kanya, pero bigla nga ding nagtungo ang isang mabilis na pag-atake mula sa likuran ni Shu, na agad namang pinigilan at sinalo ng puppet ni Ming Yuyu, kung saan ay mabilis nga din niya itong winasak. At matapos nga niyang mawasak ang pag-atake at sandata ng isa sa mga satanas, ay sinabi ni Ming Yuyu, na inutusan umano siya ng hari na bantayan ang kanyang likuran, kaya naman hindi uubra ang mga sneak attack nila. Gayunpaman, ay muli namang inutos ng isa sa mga satanas na maglunsad ulit sila ng pag-atake, kaya agad ding ginamit ni Ming Yuyu ang kanyang abilidad, upang atakihin ang mga satanas na tila mabilis namang nakakaiwas, at naisip nga ng isang ito, na hindi umano sila mapipinsala ni Ming Yuyu gamit lamang ang mga sinulid niya. Pero biglang ang pinaikot ni Ming Yuyu ang kanyang mga sinulit, at habang napapatanong ang isang ito sa kung ano ang nangyayari, ay gumawa ng isang buhawi si Ming Yuyu mula sa kanyang mga sinulid, dahilan upang matrap ang ilang sa mga maestro level na satanas sa loob nito. Pero ang mga hindi nga nasama sa tila buhawing sinulid ni Ming Yuyu, ay agad na ginamit ang kanilang sandata upang atakihin siya, habang ang isa naman ay ginamit din ang kanyang abilidad, upang mabilis na magtungo sa likuran ni Ming Yuyu, at makapaglunsad din ng kanyang pag-atake. Pero ginamit naman ni Ming Yuyu ang kanyang puppet, at sa tulong nga ng kanyang puppet, ay nasangga nito ang pag-atake ng isang satanas mula sa kanyang likuran, habang ang isa naman, ay ginamitan niya ng kanyang mga sinulid upang huliin at pigilan ang kanyang espada, at ilang sandali lang din ang nakalipas, ay tila isang pagsabog ang naganap sa kanilang salpukan. Samantala, agad namang naputol ang isang malaking puno, matapos maiwasan ng satanas ang pag-atake ng puppet ni Ming Yuyu, at naisip na din ng satanas, na inaasahan na umano niyang kakaiba talaga ang lakas, ng mga puppet masters na naninilbihan sa dating hari, at maging ang bakal na puppet nga daw ni Ming Yuyu na kanyang katapat, ay masyado ding malakas. Gayunpaman, ay 5 pa nga daw silang mga satanas na natitira, kaya sigurado umanong hindi naman magiging ganun kahirap, ang pagpigil kay Ming Yuyu at sa kanyang puppet. At habang patuloy nga ang kanilang labanan, ay pumuslit din ang isa sa mga satanas, at mabilis nga siyang nagtungo sa ating bida, nakasalukuyang sinusunog pa din ang isa sa mga satanas, gamit ang kanyang white flame o heart tribulation flame. Sunod ay sinampa nga ni Shu ang paa niya sa malaking bato, sa tabi ng katawan ng satanas na nasusunog, at dito ay tinanong niya si Miao Miao, kung gaano umano katagal ang aabutin bago masunog ang panggatong sa kanyang harapan. At agad nga itong nag-compute, at sinabi sa ating bida na malapit na umano, sabay sabi ding kailangan daw habaan ni Shu ang kanyang pasensya, pero biglang ang lumabas mula sa isang portal ang satanas na ito, at kasabay ng paglunsad niya ng isang pag-atake, ay sinabi nito na maghanda na umanong mamatay ang ating bida. Pero bigla nga niyang nakita ang kamay ng ating bida, at bago pa siya makalabas ng kanyang portal upang makalapit kay Shu, ay agad niyang ginamit ang kanyang yin restoring,
at bigla ngang nagdilim ang muka ng mga satanas, nang makita nila ang abilidad na ginamit ni Shu, habang si Ming Yuyu naman, ay sinamantala din ang pagkakataon upang sumugod. Samantala habang tahimik naman si Shu, at patuloy na nababalot ng kanyang yin restaurant, ay walang magawa ang satanas na ito, at nang dahil nga sa kanyang sobrang inis ay agad niyang binalot ng superpower ang kanyang binti, at sinipa nga niya ng buong lakas ang yin restaurant na bumabalot sa ating bida. Pero wala ngang naging epekto ang ginawa niyang pag-atake, at agad din niyang naisip, na hindi umano ito katulad ng binigay na report sa kanila, dahil hamak na mas malaki nga daw ang tila buhawing bumabalot kay Shu ngayon, kumpara sa sinabi sa kanila. Sunod ay naisip nga nito, na ang mga tila hibla umano sa buhawi ni Shu ay mukhang hindi mapaminsala, pero sa totoo lang umano ay nakakapagdulot ito ng malaking pinsala, at nang dahil nga sa nangyari sa kanyang paa, ay agad siyang nagbigay ng negative points kay Lu Shu. Agad nga din siyang nagulat, matapos ma-realize na ang mga hibla umanong abilidad ni Lu Shu, ay nakasunod sa kanya, kaya naman agad din siyang gumawa ng portal bago pa siya abutan, at tamaan ang pag-atake ng ating bida. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay muli itong nagbukas ng kanyang portal, kung saan ay sinilip na nga lang din niya si Shu, habang iniisip na ayon umano sa mga chismis, ay reincarnation ng dating hari na si Lu Shen itong si Lu Shu. At dahil sa alam nga daw ng lahat na matalino si Lu Shen, ay tiyak na ganun din daw si Lu Shu, at para matalo nga daw siya ay isang paraan lamang ang naiisip niya, at yun ay ang puwersahin si Lu Shu na gamitin ang lahat ng kanyang mga trump cards o abilidad. Pero agad nga din niyang napansin, na muli ay mabilis na patungo sa kanya ang yin restaurant ng ating bida, kaya naman mabilis din niyang sinarado ang kanyang portal, habang iniisip na masyado umanong mabilis ang pandaman ng ating bida, sabay tanong din sa kanyang sarili, kung talaga kayang nalaman agad ni Shu ang lokasyon niya. Habang si Shu naman, ay iniisip lang na natakasan na naman daw siya ng satanas na yun, pero sa labanan nga daw ng mga maestro level, ay normal lang na gumamit sila ng mga portals, pero masyado na nga daw itong nakakairita. Sunod ay naisip nga din niya, na mukhang malapit na umanong maupad ang panggatong na ito, o ang ibig niyang sabihin ay malapit nang matapos ang heart tribulation ng isang satanas, dahil kung inyong naaalala, ay sinabi ni Miao Miao nung nakaraan, na ang pagbibigay ni Shu ng heart tribulation sa iba, ay nagsisilbing panggatong, upang lalong lumakas ang kanyang white flame. At muli makalipas pa nga ang ilang sandali, matapos ang heart tribulation ng satanas na ito, ay agad na ginamit ni Shu ang kanyang espada upang pugutan ito ng ulo, at siguraduhing patay na nga ang satanas. Matapos nito ay naisip din ni Shu, na tulad umano ng sinabi ni Miao Miao sa kanya, ay mas lumakas nga ang kanyang white flame matapos ang heart tribulation ng satanas. Sunod ay naalala nga niya ang pinakita ng white flame sa kanya nung nakraan, kung saan maging si Yu Fuyao ay naapektuhan din ng heart tribulation mula sa white flame, at dahil sa pangyayaring yun ay nagawa siyang iligtas nila Ming Yuyu, mula sa kamay ni Yu Fuyao noong sanggol pa lamang siya. At ang labanan nga daw ng mga malalakas na cultivators, ay nakadepende sa kanilang iniisip at bawat sandali, at kung magagamit nga daw niya ang white flame, upang magbigay ng heart tribulation kalaunan, ay maaari niya itong magamit bilang isa sa mga trump card niya, kung saan ay tataas din ang pag-asa niyang manalo laban sa kanila. Pero habang abala nga sa pag-iisip ang ating bida, ay bigla namang nagtungo sa kanya ang pag-atake mula sa mga satanas, pero mabilis na ding nagtungo sa kanyang likuran si Ming Yuyu, upang pigilan ang ginawang pag-atake ng mga satanas sa kanyang hari. At matapos ng wasaki ni Ming Yuyu ang ginawang pag-atake ng mga satanas, ay agad namang napansin ng ating bida ang kanyang mga sugat, pero sinabi naman ni Ming Yuyu na ayos lang umano siya, at ang pinakamahalaga nga daw sa lahat, ay ligtas ang kanyang hari. Samantala, agad na ding nagtungo sa kanyang mga kasamahan ang isa pang satanas, at sinabing napakadami umano nilang tanga, dahil hindi man lang nila napigilan ang nag-iisang puppet master. Pero sinabi naman nila, na minsan na daw nilang napigilan si Ming Yuyu, at kung hindi nga lang daw nila napigilan sa pagkakataon na yun si Ming Yuyu, ay tiyak na namatay na siya matapos tamaan ng buhawi ni Lu Shu. Sunod ay sinabi nga ng mga ito, na ayon umano sa chismis ay tapat ang mga puppet master sa God King, at mukhang ang chismis nga daw na yun ay totoo. Dahil sa tuwing naglulunsad sila ng pag-atake sa likuran ni Lu Shu, ay tila umano baliw si Ming Yuyu, kung saan ay wala na din siyang pakialam kung mapinsala pa siya, basta makabalik lamang siya sa likuran ng kanyang hari, at masiguro ang kaligtasan nito. Sunod ay sinabi nga din ng isa, na ang katapatan umano ni Ming Yuyu ay magagamit nila,
upang pagurin si Ming Yuyu hanggang sa maubos ang kanyang superpower, at pag nangyari nga daw yun, ay yun na din ang pagkakataon nila upang patayin siya, pero masyado nga din ang kanilang gulat, matapos na maramdaman ang isang malakas na superpower, at biglang bumulusok patungo sa kalangitan.